Merimon, kamusta sa Senado? Mukhang mahaba-haba ang gabi ninyo. Oo nga. Oo nga, yung inaabangan natin supposedly na interpellation tungkol doon sa privilege speech and Senate and the Senator Risa Ontiveros plus yung manifestations ng ilang mga minority bloc members tungkol sa naging shootout sa Senate weeks ago, hindi pa siya nangyayari. Ang naging pinaka-point of conversation ngayon ay tungkol doon sa privilege speech ni Senator Amy Marcos, claiming nga na may talks within the minority, sila Senator Tito Sotto raw on Chacha, and may pinlay na video na para siyang info video na ang sinasabi naman ni na Senator Mig Zubiri kanina lang ay unparliamentary and lumalabas na nagiging propaganda material yon. Sinigundahan din ito ni Senator Risa Ontiveros, sinasabing fake news yung claims ni Senator Amy, yung video na pinlay, and hindi raw tama na mailagay siya sa official records ng Senado na magmimistulang ebidensya. Plus, itong sina Senator Mig Zubiri naman, sina Senator Tito Sotto, pare-pareho din nilang sinasabing walang talks ng Chacha. Senator Mig Zubiri, siya pa nagsabi na siya raw yung pinakauna ring nagsabi na ayaw niya sa Chacha, plus many other senators. Kaya yung iba pang talks regarding that, dapat daw idinaan talaga sa tamang pakikipag-usap, paglilinaw, pagkaklaro. Sabi rin ni Senator Sotto, yung may misconception nga raw, yung source, may mali raw yung na-eavesdrop, and kung sakali, dapat tanungin daw ng diretsyo. Hindi yung nagkaroon pa ngayon ng ganitong pangyayari na natawag pang Bulaga 11, Grade 13. So far ngayon ang hinihintay natin kasi si SP Cayetano ang nagsasalita sa floor, and ang gusto kasi nilang mangyari from the minority is ma-strike out sa records yung video na pinlay supporting yung privilege speech ni Senator Amy. Pero Merimon, interpellation ba yan? Ayaw kasi magpa-interpolate ni Senator Amy. So, yan ba ay technically an interpolation? Paano nga ayaw Yung niya? kanina, yung sina Senator Risa, sina Senator Raffy Tulfo na sinasabi nakakahiya na nga raw sa publiko yung nangyayari na ganitong gulo. Senator Risa ang nasabi niya pa kanina is yung hindi na nga raw natuloy interpellation sa privilege speech niya, hindi pa raw yun natutuloy. Ngayon may bagong kwento na naman daw na gustong mangyari this week. Yung iba kasi doon mga manifestation din siya. So hindi pa natin nakikita na kung meron pa sila magiging interpellation proper. Pero nag-express na ng call si Senator Mig Zubiri kasi to strike it off sa records na sinigundahan ni Senator Risa. Nagsalita rin Senator Tito Sotto, Senator Raffy Tulfo. So parang hindi siya under interpellation, under to dun sa motion na i-strike off the record. Pwede kasi nilang gawin, in aid of legislation, patawag nila yung source nung chismis na nagtutulak ng CONAS, si Senate President, then Senate President Tito Sotto. Pero sa ngayon kasi technically lahat yan ay rumors. Pinanggalingan yan isang columnist, no? Pinanggalingan yan ay hindi confirmed sources eh. So what else is new, no? Sa tinatawag nilang fake news. Ang sinabi rin ni Senator Tito Sotto so far nung hindi pa nangyayari itong privilege speech, friendly banter lang daw yung nangyari, yung sa usapin daw nila ni House Speaker Bo GD, nabuksan pa nga raw dito yung regional representation daw sa Senado. Ang sabi pa raw nga ni Sotto, kaya raw ba yun, kasya raw ba yun dito, pero walang sinabing okay. Wala rin daw agreements whatsoever na may kinalaman sa Chacha, sa CONAS na kinakailangan. And kung sakali pa nga raw na may amendments na gagawin sa konstitusyon, preferred pa ni Senator Tito na babaan yung age para sa president at saka sa mga senador. Yung claims din kasi ni Senator Amy, meron daw pagpupush din na taasan yung edad ng 45 to 50 years old para raw ma-disqualify si Vice President Sara Duterte sa pagtakbo. So far naman, nung nangyari itong exchange nila, ngayon medyo humuhupa pa naman. We're yet to see kung anong mangyayari sa susunod na mga araw sa sesyon dito sa Senado. Kung magcha-chacha, hindi ba dapat alam na natin ngayon? It's not something you can keep a secret eh. Kailangan i-announce siya ng mga tao, sasabihin ng mga senador o ng mga congressman, gusto namin ito, tatanungin mga tao, gusto niyo ba to? Di ba? Yes. Hindi mo pwedeng i-discussion behind the ano eh. Kailangan it's out in the open. Yan din yung nasabi kanina nung minority Hindi ka members pwede mag-chacha in secret. na ilabas nga daw yung bilang, ilabas daw yung order, yung panukala, kung sakali nga may talks talaga for Chacha. Pero dahil nga wala naman daw talagang ganun, kine-question nila, bakit may ganitong claims on the part of Senator Amy Marcos? At sinasabi parang nila, ano nang mangyayari ngayon? So pwede na lang bang magpropaganda na lang sa mga susunod na pagkakataon sa sesyon. Gaslighting yan eh. Ano na,
Anong nangyari dun sa yung sa leadership change? What's the latest? Nako, Ami, wala ring nangyari. Sa pagsa-start ng session dito, walang nag-motion for a leadership change. Ang huling nakausap ng media tungkol dyan is from the minority bloc, si Senator Mick Zubiri, na sinasabi niya, mainit pa nga raw ang ulo ng mga senador tungkol dyan. Medyo kailangan parang pakalmahin yung emosyon sa mga nangyari nitong mga lumipas na linggo. Pero talks are still underway daw na at sana nga mabuo nga raw nila yung itong koalisyon. Pero ang sinusuportahan ng koalisyon na ito is si Senator Sherwin Gatchalian for Senate leadership. Si Senator Tito Soto, yung unang nagbanggit din kasi dito na magandang maging compromise SP si Senator Gatchalian. So, backed up din naman ito na Senator Kiko Pangilinan, Senator Ping Lacson, and even Senator Risa Ontiveros kaninang umaga, nasabi niya na magandang araw kung magiging SP si Senator Sherwin, magandang bagay daw yun. Lalo't alam niya raw kung paano magtrabaho, itong si Senator Sherwin, yung pagpopromote niya raw ng transparency nung Finance Committee Chairman siya at yung madugong proseso ng budget. So nakikita talaga nila na suitable at kayang-kaya ito ni Senator Gatchalian. Over the weekend, sabi naman ni Senator Sherwin, bukas daw siyang tanggapin ito. And yung 1 decade niya raw na paninilbihan bilang senador, ito yung makakapagpahanda sa kanya sa responsibilidad na yan. Pero ang nasabi na naman kanina ni Senator Risa, as of now, solid block or so SB11 pa rin daw sila. Wala pang nadadagdag sa kanila, bilangan pa rin daw talaga ng numero dito. So walang binanggit na pangalan kung sino ang nililigawan from the majority. Ayaw daw nilang tanggapin yung mga gustong lumipat eh. Yan lang naman ang Yung kay Senator Cheese Escudero, ang nagsabi naman dyan is si Senator Kiko Pangilinan na meron daw intermediary from the side of Senator Cheese, hindi raw si Senator Cheese directly. Pero hindi raw nila pinalaki to kasi solid daw silang minority 11 and karamihan sa kanila talaga ang nais nga is si Senator Sherwin Gatchalian. Yeah. It's just Sino some of the pa conditions that... matatanggap nila? Yan ang problema dyan eh. Sino pa Hindi, matatanggap nila dyan? Ani, I think it's the conditions that was not acceptable to them. Kasi nga yung one of the conditions before was to reinstate SP Cheese Escudero as SP. Yun yung hindi acceptable. But I think if, outside of those conditions, pag may gustong lumipat, I think open naman sila doon. That's what I got from Ping Lacson, Senator Ping Lacson. Ang dilema nila, Reg, ang dilema nila, Reg, majority, overwhelming majority, dun sa majority ngayon, ay may kaso. May mga kaso. So, they have to choose between lesser evils. And the lesser evil is still evil. Kaya nga, as you said, it's imperfect choices. They're left with imperfect choices, right? So kung ganun na lang yung choices mo, and you Walang want to gagalaw reclaim, dyan, you can't draw a hard line on the sand. Diba? Tanggapin na ka mo nila, Marymon, sabihin mo. Ako, ang sabi kanina ni Go ahead. Senator Amy bago mag-start yung session kasi mabilis lang namin siya na-ambush interview. Wala pa siyang idea tungkol dito sa binabadyapang kudeta or nilulutong kudeta. Pero ang alam niya, solid pa raw silang 13. Si SP Cayetano naman, before din mag-start yung session, ang sabi niya, solid ang 13, sa 13 raw na yon, walang onsehan. So, Yeah. But Marymon, yung presentation ni Senator Amy, that was something else, ha? And in fact, Senator Mix has already moved to strike it out of the record. Because he called it propaganda, as you said. Nakagulat siya. I mean, did you guys know that she was going to show something like that? There's even a slide of her brother, President Marcos, na may crown, the king's crown. actually, nung weekend, may info kasi tayo nakuha na may pasabog na privilege speech si Senator Amy ngayong Monday. Pero Okay. medyo di lang natin na-anticipate na may ganong video na i-play. Oo. So tumimbre na sila over the weekend na she was going to deliver something today. Yes, and nag-post din kasi siya dun nga sa claims na meron nga raw talks of Chacha, sila Senator Tito Soto, Speaker Bo GD. So, in-anticipate na natin na potentially yun din yung magiging privilege speech talaga. Pero yung video footages, yung video na pinlay, wala tayong idea doon. So, it was surprising especially for the senators na nasa floor. Nung time na piniplay yun, nakita natin si Senator Mix na tumayo. And then, though medyo malayo tayo sa hindi natin naririnig, pero parang kinakausap niya ilang mga senador doon. And medyo nakakunot yung mukha niya habang nagpe-play yung video. Marymon, is this an accurate quote from Amy Marcos? Ako, isang Marcos ang magtatanggol sa 1987 Constitution? Babalikan natin, Bok, yung pinaka-transcript natin. Pero ang malinaw, yung nasabi niya doon sa Bulaga 11, Grade 13,
and yung other claims niya pa nga na may kinalaman dito sa paggalaw ng konstitusyon. So, mahaba pa ba araw natin, Mary Mon? Mukhang mahaba-haba pa kasi yung ibang pending pa for amendments hindi pa siya naisasalang sa floor. Pero may mga nadagdag so far sa committee memberships. For example, nadagdag dito sa Blue Ribbon Committee Chairman ang Vice Chair Senator Marcoleta and Jinggoy. Senator Estrada, yes. Plus ang members, yung nailista kasi natin nung time na narinig natin si Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Chis Escudero, and ang magkapatid na Mark and Camille Villar. For the majority pa lang ito. Yung sa minority, wala pa tayong naririnig. Ed, that is an accurate quote by Senator Amy Marcos. News 5 has reported it. The exact quote is, "I never thought I'd reached a point in my life where I, a Marcos, would be defending the 1987 Constitution." Okay, That's interesting. pregnant with pregnant with meaning. Anyway, Mermon, do we expect anything major today aside from the fireworks? Kasi at this particular point, nag-aasara na lang sila. Are we expecting anything more? Any movements, any revelations, any aside from patutsada? Depende rin yan bukas sa kung ano yung magiging manifestations pa sa floor. Pero yung kanina kasi, aside from Senator Amy Marcos, nag-privilege speech din si Senator Dante Marcoleta tungkol naman doon sa complaints against him and yung Yeah. recommended charges nga ng indirect bribery and plunder. Pero nakita rin kasi natin, may iba pang legislations na pending pa for interpellations. Pero hindi naman siya yung sobrang major pa na ganitong magkakainitan ng mga senador. Including din, meron pa tayong nakita sa agenda na privilege speech din from Senator Raffy Tulfo that we are yet to hear this afternoon. Maybe until evening later. Mary Kasi Mon, may nagkuhan ba? May nag-privilege speech tungkol sa Pokemon? Wala pa. Di pa natin ulit naririnig yung analogy na yun. Anong naka-line up, Mary Mon, na talagang yung related sa mga problema talaga ng bansa, hindi lang yan pulong pamumulitika. Meron ba naka-line up ngayon dyan? Related Yung sa mga nagbawa problema na ng economic measures. Ang dami na yung problema. Yun yung political statement. Sa agenda kasi nakuha natin kanina, as of 2 o'clock in the afternoon, ang nakalagay, for example, yung strengthening protection of patients from hospital detention. Meron pa itong interpellation na pending pa. Kasama na rin dito yung House Bill on certain Philippine citizenships. We also have here yung strengthening the National Agriculture and Fisheries Extension System. Plus yung privilege speech of Senator Amy and Senator Raffy Tulfo, plus other administrative matters kung ano pa ang kakailanganin or ilalabas ng majority. Okay. Ano ka na? Ikaw, may pahabol ka doon? Okay, pabalikin nila si Merrimon sa plenary. Okay, Merrimon, naway Thank you. may ibang maganap na may kinalaman sa ating Naglalaro ka rin ba? Mary Mon, naglalaro ka rin ba ng Pokemon? Mary Mon? Abangan natin. Ikaw, hindi ka naglalaro ng Pokemon? Naglalaro, lalo na yung sa cellphone. Yung maglilibot ka tapos hahanap ka ng Pokemon. ikaw. Ako, wala ko alam dyan wala ko alam kasi dyan until napanood ko eh. Tsaka iba rin ang market ngayon ng mga nangongolekta ng Pokemon cards. Mahal pala yung iba yan, no? medyo nahihirapan sa paghahanap ng mga rare na cards. O kaya Oo. naman, sa market, yung mga rare na Pokemon cards, 1 million. binibenta rin siya. Milyones pala yan. Dio, milyones. Oo, mga for sale na yung mga collectors, more than 1 million. Nagulat ako eh. Pwede mo i-print lang sa printer yan eh. Hindi, meron sila. Yung mga May mga collector's code item. siya. Oo, milyones. Ewan ko ba? Talagang nahuhuli tayo sa ano. Napag-iwanan tayo. Nagulat ako eh. May nag-text sa akin ka, alam mo ba kung magkano yung mga collector's item? Sabi ko, ano? Magkano? 100 pesos? Mahigit 1 million, sabi nila. Hindi naman 30 million. Hindi pa naman. Pero milyones pala yung mga yan. Oh my God. Ay, Ronald. Sige, pakawalan natin si Pokemon. Ay, si Memon pala. Si Pikachu. Pikachu. Maraming salamat sa iyo, Merrimon. Thank you, Meron. Pokemon.